Families all over the country need your help to foster the mission of family prayers, especially the Holy Rosary. Contributions of rosaries, how to pray the Rosary pamphlets are needed to continue the mission. Please send your donations and support to Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, Pope Pius XII Catholic Center, 1175 United Nations Avenue, Paco, 1007, Manila. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Handa na ba kayo, mga bata? Handa na po! Bueno, ano ating gagawin kung handa na tayong lahat? Maupo na po tayo ng mahusay dahil narito na ang Once Upon a Saint! Yay! Ito lamang po ang tanging programa sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes at sila'y walang iba kung hindi ang mga banal. Yay! At sa araw na ito, kasama pa rin natin ang mga mag-aral mula dito sa palakpakan natin ang mga kabataan ito ng Our Lady of Mount Carmel College na ating matatagpuan dito sa Sabang, Maliwag, Bulacan. Yay! Halaga ang misa, ang pagdarasal, at ito rin ang kinagisnan ng ating santo sa araw na ito. Anong pangalan ng ating santo? Si San Conrado. At isang bagay ang nais niyang gawin na siya ay mangaso o pumupunta sa forest para manghuli ng usa. At ano nga yung nangyari? Anong ginawa niya para lumabas yung mga usa? Pinasunog niya yung gubat at umusok at dinala ng hangin. At natakot siya dahil kumalat ang maraming apoy dahil na mga panahon na yon ay tag-init. Kaya madaling naglagablab at natakot din ang mga kabayo. Nag-aalpas sa mga kabayo at ang sabi nila, halina kayo! Sakay sa inyong mga kabayo! Babalik na tayo sa ating bahay. Iniwan nilang naglalagablab ang gubat. Nakita ng mga tao sa ibaba. Sabi ng mga tao, sunog! Kasi pababa na yung apoy doon sa mga bahay. At nakita nila may isang tumatakbo papalabas ng gubat. At ang sabi ng mga tao, ayun na nagsunog ng kagubatan. Hulihin nyo, habulin ninyo. Hinabol yung tumatakbo na yon at nadakip nila yung tumatakbo. Yun kaya si Conrado? Dinala nila ang nahuli nilang lalaki at ang sabi, halika! Dinala nila, ikaw ang sumunog sa gubat! Ikaw ba? Ikaw ba? Ha? Ikaw ba sumunog sa gubat? Siyempre sabi nung wala akong alam! Hindi ako! Pero sabi nung iba nakakita, sa paanan ng bundok, siya nga ang nakita namin! Siya ang sumunog! Ikaw nga ba sumunog? Sumagot ka! Hindi ka sumasagot! Nagalit na ganyan nung. At natakot yung mama. At sa takot niya, hindi siya, ikaw ba talagang sumunog? Sabi, oh! Takot na takot yung mama. At magsasaka na noon pala ay nangunguha lamang ng mga tuyong sanga ng kahoy para gagawin nilang panggatong. At sa kamalas-malasan, siya ang dinakip. Ikaw ang may kasalanan ng lahat, kaya ang dapat sa iyo ay mabilanggo at ikinulong ang kaawa-awang magsasaka. Natuwa kaya yung magsasaka? At siya ay umiyak. Sabi ko umiyak. At siya ay nalungkot at dinalaw ng kanyang asawa at anak at awang-awa. Anong ginawa mo? Bakit mo sinunog ang gubat? Tapos tinanong ko, ikaw ba ang sumunog sa gubat? Sumagot ka. Hindi po. At naawa.
Ano naman kaya ang iniisip ni Conrado ng mga panahon na yon? Ano sa palagay nyo? Nalaman ni Conrado na may isang magsasaka na nakulong ng dahil sa kanyang kasalanan. At siya ay napagbintangan. Dumating ang araw ng linggo. Anong gagawin pag araw ng linggo? Hinihintay ng lahat ang pagdating ni Eufresinia at ni Conrado dahil ito ay linggo-linggo dumarating ang mag-asawa. Sa palagay nyo kaya dumating ang mag-asawa? Bakit hindi siya na dumating? Dahil sila ay may kasalanan. Anong kasalanan? Sinunog nila yung gubat. Sinunog nila yung gubat at sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na huwag kayong magsasalita. At pati si Eufresinia dahil alam niya ang katotohanan, huwag kang magsasalita. Eufresinia, naintindihan mo? At alam ng mga tauhan niya na siya ang sumunog at yung kaawa-awang pobreng magsasaka ang nabilanggo. Tama kaya ang ginawa ni Conrado? At ano ang susunod na gagawing hakbang ni Conrado, mga bata? Ito ang ating matutuklasan sa pagpapatuloy ng kanyang kakaibang kasaysayan tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Dahil itinatago ni Conrado ang mga bagay na totoo. Pero bago tayo tuloy magpaalam, syempre, meron tayong pa-contest sa ating mga kabataan na nanonood sa atin sa araw na ito. Kung masasagot mo ang katanungan para doon sa unang-una makakapag-text, magkakamit ka ng napakagandang keychain na ito. Ito po ay para sa anibersaryo ng ating founder, Servant of God, Father Patrick Peyton, CSC, at nakalagay dito, Family Rosary Crusade, at the family that prays together stays together. Napakaganda po na magkaroon kayo nitong keychain. Narito na ang tanong. Sino sa mga apostol ang nagsabi na, My Lord and my God? Kung alam mo ang kasagutan, i-text mo na kaagad sa telephone numbers na nakikita mo sa inyong television screens. At para doon sa unang-una makaka-text, kompletong pangalan, edad at address, mapapasayo ang napakagandang keychain na ito. Okay? Samantala, bago tayo tuloy ang magpaalam, iniiwan sa inyo ng mga kabataan mula sa paaralan na ito ang mga mahalagang katagan ng ating founder, Servant of God, Father Patrick Peyton, to always pray as a family because the family that prays together stays together. And the world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. We need your help. Families all over the country need your help to foster the mission of family prayers, especially the Holy Rosary. Contributions of rosaries, how to pray the rosary pamphlets are needed to continue the mission. Please send your donations and support to Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, Pope Pius XII Catholic Center, 1175 United Nations Avenue, Paco, 1007, Manila.